Kagaya ho nito mga bossing, 'no? Kaya po yung mamamayang Pilipino gustong-gusto po na matuloy yung impeachment, marinig kung ano ang mga katotohanan diyan. Kagaya po ng mga ganito, mga boss, 'no? Ito ho, oh, kagaya ho nung mga ganyan, 'no? Ito po, ang nagsiwalat ho nito, si dating Senador Trillanes, mga kababayan, mga boss, chief amo, sir. Yung, bank account yung bank account ni Inday Sara Duterte at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron siyang sinabi diyan, merong mga pumapasok na mga kaperahan diyan, 7 milyon, umabot ng 154 million or 150 million, no? Alam niyo po kung bakit atat na atat at kung bakit gustong maliwanagan ng sambayan ng Pilipino? Tingnan niyo po itong sinulat ni Ellen Tordesillas, mga kababayan. Sabi dito, pinamagatan niya ng cheese kill impeachment maneuver becoming obvious. Na-obvious si cheese. The Dutertes are marshalling all their forces to block the impeachment trial. Kita naman po natin. Di po ba? Their battle strategy is not to gather enough votes to block the conviction of Vice President but to prevent the convening of the impeachment court and the holding of the trial. Kumbaga ho mga bossing, dati ang sinasabi nila, naku, talo yan sa inyo, no? Mananalo pa din si Inday Sara Duterte diyan kasi may sapat silang bilang para bumoto kay Inday Sara Duterte. Siguro napagtantuho nila, mukhang mahirap yung gagawin natin. Mahirap yung gagawin natin na itutuloy yung impeachment tapos eto tayo, iboboto natin na wag ma-impeach si Inday Sara Duterte pero umaapaw yung mga ebidensya. Mukhang yayariin tayo ng sambayan ng Pilipino nun. Di po ba? So ngayon, medyo iba na. Kapag ka narinig ng mamamayang Pilipino at nakita ng mamamayang Pilipino yung mga ebidensya, narinig yung mga tatayong mga ano tawag dito, witness, nakakahiyang i-impeach, nakakahiyang hindi i-impeach si Inday Sara Duterte. Ngayon, baka po change strategy sila. Wag na nating hayaang matuloy ang impeachment. No? Baka yun na yung strategy nila. Bakit? Kasi nga po, hindi kakayanin nung depensa nila yung nag-uumapaw na ebidensya. Ngayon, tingnan nyo ho yung ginawa ni Ellen Tordesillas, mga bossing. Sabi niya dito, I wanted to know if the controversial BPI joint bank account of Rodrigo Roa Duterte and Sara Z. Duterte is still active because that account will play a crucial role in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Nabanggit nga po ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, yung account na yan, na may mga pumapasok na galing po doon sa mga drug lord. Ano po? Ang ginawa niya, mga bossing, si Ellen Tordesillas, dati ho, mga kababayan, nung bata pa lang ako, siguro mga 12, yung tatay ko mahilig bumili, Abante Tonight. No, doon ko minsan nakikita may pangalang Ellen Tordesillas din po eh. No? Meron din siyang, kung hindi ako nagkakamali, sumusulat din siya doon sa Abante Tonight o kung ano man tabloid yung binibili ng tatay ko. Katabi ho nun, mga kababayan, nung sulat ni Ellen Tordesillas, sa kanang bahagi naman po, may nakikita ko doon, drama. Serex Javiera nakalagay doon. Binabasa ko yung Serex Javiera. Masyado pong mga kababayan, madrama. So, meron pong mga tumulo, yung luha. No? Hindi, balik na tayo kay Ellen. Yung mga batang 90s, kilala ko kayo. Tingin ko, alam nyo kung ano yung Serex Javiera na yun. O, malamang nagpatangkad din sa inyo yun. O, game. Tinignan niya kung active. Di ba, MacSafe? Ngayon daw, last Monday, mga bossing, Efren Uson, shoutout nga sa'yo. Nataga Laguna. Last Monday, June 2, I went to BPI branch and deposited 100 pesos. Hindi daw 500 na kagaya nung ginawa
nung kanyang kaibigan. Nung April 28, 2016. Yung kaibigan niya, ang ginawa, April 28, 2016, ay nagdeposito din. Kaya lang yun, ay 500. No, para mapatunayan kung nag-e-exist nga ba. Pumasok. Pumasok yung 500 nung kaibigan niya nung 2016 ng Abril, mga kababayan. At eto, ginawa niya ulit, sinubukan niya kung existing pa din, pumasok ko yung pera. Ibig sabihin, gumagana yung account na yun. Kasi po kapag ho yan, hindi na gumagana mga bossing, sasabihin ng teller, wala na po to, close account na po, hindi na pwedeng pasukan. 'Di ba? Sabi niya, here's the deposit slip proof that the account is still active. Biruin nyo ho, pati sila. 'Di ba? Chine-check na. Dahil nga po sabi ko sa inyo mga kababayan ang sambayan ng Pilipino gustong-gustong malaman ho. Gustong-gustong malaman ang katotohanan. Ayan BPI. Tapos ayun. Ito yung account number, account name at account name nung ka-joint account, no? Siguro expect nyo si Herminio Roque Jr. at AR de la Serna. Ganyan na ganyan din pagka nag-deposit kayo doon sa kanilang joint account. Ganyan din. Ngayon mga kababayan, ano daw itong account na ito, no? Ito yung sinabi ni former Senator Antonio Trillanes. On several occasions, former Senator Antonio Trillanes gave the public a preview of the mind-boggling content of that BPI account, such as deposit of Sami Uy, manager's check ranging from 7 million to 10 million each. 7 million to 10 million each, totaling of almost 134 million in the name of Duterte and members of his family, Sara, Paulo, Sebastian, at si Shelito Abansenya o si Hanilet niya, his longtime partner. Sami Uy, sino daw po si Sami Uy, mga kababayan? Sami Uy was identified as a drug lord by self-confessed member of the Davao Death Squad, Arturo Las Cañas. Di po ba? Kaya po talagang yung sambayan ng Pilipino, naku po, ituloy ang impeachment. Mapatunayan natin lahat. Mabuksan din yung bank account na yan. Malaman din. Baka pati nga ho yung kay dating, baka ito nga yung sinasabi Di ba? Yung sinasabi ni Trillanes, pirmahan mo na yung waiver para makita na natin ang katotohanan. Binantaan pa ho ang dating senador ni dating Pangulo. Nakakasuhan daw po. Kasi sinisiraan lang daw po siya, mga kababayan. Sinisiraan lang daw po siya, mga bossing. Ngayon, inaabangan ko yung kaso na yun. Miski ho si dating Senador Trillanes, natanong ko nung na-interview natin, wala naman daw po, hindi naman tinuloy. Kasi kapag natuloy yon mga bossing, para mapatunayan ng kampo ni Duterte na sinisiraan lang siya ni Trillanes, kailangan po buksan yung bank account na yun. Biruin nyo po, ilang taon nang inilalaban ng dating Pangulong Duterte na wag mabuksan yan. Di ba? Inilalaban ng dating Pangulong Duterte. Napekon na nga ho. Doon sa Kongreso hinawakan na yung mic, ibabato na kay Trillanes. Hindi po ba, mga bossing? Kaya walang nangyaring kasuhan ho, mga kababayan. Dahil malilintikan din sila. Yung matagal na inilalaban ng dating Pangulong Duterte, ganun-ganun lang humabubuksan.